Nasaan ang Bibliang lupain ng Ophir? Kung saan nakuha ni Haring Solomon ang kanyang mga mapagkukunang itayo ang templo? Hindi ito tungkol sa ginto, kundi ang pagpapanumbalik ng kasaysayan at propesiya na napakahalaga sa mga araw na ito. Ang sumusunod na mapa ay napakaikling recap ng ating Solomon's Gold Series kung saan pinapatunayan natin na ang Pilipinas ay Ophir at ang halamanan ng Eden sa pamamagitan ng daan-daang mga banal na kasulatan na may kasaysayan, geographical, siyentipiko at linguistikong suporta. At kung naghahanap ka ng ebidensya, ito ay napakalaki at ito ay matatagpuan sa seryeng iyon ng mga 20 video na wala dito. Sa katunayan, ito ay isang mahirap na gawain, ngunit mayroon kaming sistematikong pamamaraan at labis na napatunayan na ang lahat ng mga kalsada ay humantong sa makabagong Pilipinas at walang ibang lupain na akma. Sa madaling salita, narito ang kwentong iyon. Nagtapos ang ating paglalakbay sa simula ng paglikha, ang mismong lupain kung saan naganap ang pangyayari. Hindi kami nagsimula doon. Sinundan namin ang ebidensya at dito ito humantong at dito tayo magsisimula sa pagkakasunod-sunod. Ang lupain ng paglikha ay orihinal na pinangalanang Elda. Ito ay ang parehong lupain kung saan ipinatapon si Adan sa silangan ng halamanan ng Eden. Ito ay kung saan ginugol ni Adan ang unang Sabath sa linggo ng paglikha at ang katibayan ay ginagawa at humahantong sa Pilipinas. Sina Adan at Eva ay dinala sa halamanan ng Eden na hindi pa nilikha sa unang 7 araw sa kanluran ng Elda. Modernong Pilipinas ngunit hindi namin magawang alamin kung saan ito tama. Ang ebidensya ay nasa ilalim lang ng aming mga ilong at mag-aalok kami ng napakaliit na lasa sa maikling paglalagom. Sa aklat ng Jubilees na itinuturing na canon, banal na kasulatan at inspirasyon ng sinaunang tao, si Juan Bautista at maging ang mga unang ama ng simbahan, hinati ni Noe ang kabuuan ng lupa sa pagitan ng kanyang 3 anak na lalaki na detalyado naming inayos. Tinutukoy niya ang kanyang mga teritoryo nang paisa-isa at karaniwang tinanggap ni Shem ang Asya hanggang sa malayong silangan. Kailangan ng isa na suriin ang pagmamapa na yun para sa suporta. Itinakda nito ang silangang hangganan ni Shem sa kabila lamang ng Philippine Trench o sinaunang Pison River na ipinaliliwanag namin. At ang hardin ay tinutukoy bilang nasa lugar na yon ng teritoryo ni Shem. Nang maglaon, tinukoy sa kanan ang teritoryo ni Ham o kanluran ng halamanan ng Eden. Pinapatunayan ba nito? Hindi ginagawa namin iyon sa serye. Ito ay napakaikli lamang. Ang Jubilees ay higit pang kinikilala ang hardin bilang hilaga lamang ng lahat ng bundok ng apoy. Nakita namin ito ang string ng 147 or 147 bulkan na literal na tinatawag na gunong-gunong. Api sa Indonesia, nasa
Havanese, literal na nangangahulugang mountains of fire or bundok ng apoy hanggang ngayon. Nagtatakda ito ng perpektong hangganan hindi lamang sa timog ng rehiyon ni Shem, kundi pati na rin sa silangan na nagpapakita ng hangganan upang maging Philippine Trench. Siyempre, mas pinatutunayan namin ito. Maraming mga anggulo ngunit maaari nating subukan ito sa siyentipikong paraan na parang lahat ng mga hayop sa lupa at ang mga tao ay nalipol maliban sa mga nasa arka na kasama ni Noe noong baha. Dagat ang mga nilalang ay hindi. Kaya hanapin ang pinakamakaibang populasyon ng dagat. Hanapin ang rehiyon ng ang lupain ng paglikha at halamanan ng Eden. At ang gitna ng sentro ng marine biodiversity sa mundo ay nasa puso talaga ng Pilipinas. Ang Sulu-Sulawesi Seascape ay ang sentro ng dagat ng biodiversity sa lupa ayon sa conservation.org at maraming marine biologists ngayon. Oo, mas magkakaiba kaysa sa Great Barrier Reef. Ito ay katibayan para sa paglikha, hindi paghahanap ng mga buto ng tao. Si Adan at Eva ay nagkasala at sila ay pinatapon mula sa halamanan ng Eden patungo sa lupaing silangang pabalik sa Elda. Ang lupain ng kanilang paglikha. Siya ay nagbungkal ng lupa kung saan siya dumating at ang Jubilees ay nagpapakita na iyon ay isang literal na sanggunian. Noon ay ibinigay ni Adan sa kanyang asawa ang kanyang pangalan na hindi naman talaga Eva, kundi sa Hebrew Hava. Pagkatapos ay pinalitan niya ang pangalan ng lupain na Havila na kakaiba sa Hava upang tumugma ang sumpa ni Eva mula sa hardin dahil ang ibig sabihin nito ay isa na nagdurusa ng sakit na pabalik-balik. Ang Biblia ay napakatalino dahil tinutukoy nito ang lupaing ito sa pamamagitan ng mga mapagkukunan nito at hawak pa rin nito ang totoo at makikilala hanggang ngayon. May ginto at ang ginto ng lupaing yon ay mabuti at sagana. Ang Pilipinas ay nagmimina ng ginto mula nung hindi bababa sa 1,000 BC, ngunit mayroon pa rin ang ika-2 pinakamalaking reserbang ginto sa lupa ng anumang bansa. Ito ang numero 1 or number 1, gintong rehiyon sa lahat ng kasaysayan ay hindi mapag-aalinlanganan. Ang bedylium ay perlas, hindi tagta, gaya ng kinakain ng mga Israelita na mana. Sa kulay nito at ang pinakamalaking perlas sa mundo ay nagsisimula sa Pilipinas. Hindi lang ito kilala bilang perlas ng silangan, ngunit ang pinakamalaking hangganan ngayon ay 75 pounds o 34 na kilos at tinatayang nasa 30,000 taong gulang. Oo, 1,000 BC or 1,000 BC din. Kakaiba at maari mong idagdag doon ang ika-2 pinakamalaki na ika-3 o ika-4 at ika-5 at iba pa dahil malapit na ng ika-2 sa lupaing ito. Ang huling mapagkukunan. Ang pamantayan ay ang onyx na bato. Hindi ang hiyas ngunit na ginagamit bilang isang
materyales sa gusali na katulad sa marmol. At ang pinakamalakas na onyx at marmol sa lupa, oo, mas malakas kaysa sa Italy. Ito ay matatagpuan talaga sa Romblon, Philippines hanggang ngayon. At ito ay sagana. Ito hindi lang lahat ng tatlong mapagkukunan. Ang Pearl of the Orient ay nangunguna sa lahat ng tatlong kategorya. At nahanap din namin ang ilog Pison at ang mga ilog mula sa Eden, at ito ay nakapaligid talaga sa buong lupain. Ang mga henerasyon ni Adan hanggang kay Noe ay nanatili sa sinaunang Havila hanggang isang araw. Si Noe ay nanatiling nag-utos na gumawa ng isang kaban ng gopher wood. Ngunit nakakita kami ng dalawang kapani-paniwalang mga sanggunian mula sa unang bahagi ng 1800s na ang salitang ito ay hindi gopher, ngunit sa halip ito ay Ophir or Ophir na kahoy. Ang kahoy ng Ophir na ating tatakpan. Naniniwala ang mga scholar na ito ay isang pula na sandalwood at ang pambansang kahoy ng Pilipinas ay ganon at parabang nagtataglay ng Hebreong pangalan na nag-uugnay sa kwento ng reyna ng Sheba. Naniniwala kami na gagawin ni Noah na itinayo ang arka sa isang bundok at nakita natin ang Mount Arayat or Bundok Arayat na posibleng may Hebrong pinanggagalingan na nangahulugang sakop ng lupa at tiyak na magiging magandang lugar ito para itayo ang sapat na mataas ang arka upang maiwasan ang mga mega tsunami or malalaking tsunami mula sa mga bukal ng malaking kalaliman. Pagkaraan ng 80 araw at gabi, bagaman patuloy na umuulan pagkatapos noon, ang arka ay itinaas sa lupa at dinala sa ibabaw ng tubig, at ang Biblia ay nagbibigay lamang ng isang pagpipilian kung saan ito dumaong ang arka sa flood peak or ororok ng baha. Noong ito ay 15 siko sa itaas ng pinakamataas na bundok sa lupa. Ang tanging bundok sa kung saan maaari itong mapunta sa mga sukat na iyon sa Biblia at nasa Mount Everest sa Himalayas o Bundok Everest sa Himalayas. Sa paglipas ng panahon, sinasabi ng banal na kasulatan na ang mga inapo ni Noe ay lumipat mula sa silangan patungo sa kapatagan ng Shinar, modernong Iraq. Kaya, ang alinmang bundok na hindi sa silangan ng Shinar ay ibinukod bilang isang opsyon at anumang bundok na mas maikli kaysa sa Everest na nagkataon ay dahil sa silangan ng Shinar ay pinalabas din. Gayun din ang pangalang kabundukan ng Ararat, kung saan nakapatong ang arka, nangangahulugang pinakamataas na lupain, at ang nag-iisang bundok sa Turkey na 12,000 din ang maikli ay hindi akma sa alinman sa mga paglalarawan sa Biblia. Kahit ano paman, ngunit nagsisilbing higit pang pag-abot ang pagtakpan ng kasaysayan ay mali. Ang anak ni Noe na si Shem ay nagkaroon ng Arphaxad na binigyan ng 2 rehiyon. Ang Israel ninakaw ng anak ni Ham na si Canaan at Iran, kung saan sila nanirahan sa simula mula kay Shem na teritoryo ng Asya. Sa kanya nagmula si Eber, ama ng mga Hebrew, at pagkatapos ng Toreng Babel,
ang kanyang 2 anak na lalaki ay naghiwalay na umalis sa kanilang lupain sa Mesya o Mesyad, Iran na kilala bilang Silk Road, at sila ay nandayuhan. Ang lahi ni Peleg, ang mga Israelita ay nagpunta sa Israel kalaunan, ngunit sinasabi sa atin ng Henesis 10 kung saan eksakto si Joktanat, ang kanyang mga anak ay nagtungo sa silangan, hindi sa kanluran sa Sephar, ang bundok ng silangan. Si Sephar ay isang Hebrong pangalan para sa puno ng buhay at bundok ng silangan. Ay isang banal na bundok ng si Yahweh God ay parehong matatagpuan sa Hardin ng Eden din sa silangan. At kabilang sa mga anak ni Joktan ay sina Ophir, Sheba at Havilah. Sila ay patungo sa lupain ng halamanan ng Eden at paglikha. Hindi sila maaaring pumasok sa hardin, ngunit ang lupain sa itaas nito kung saan nanirahan sina Adan at Eva at itinayo ni Noe ang arka. Ang mga natatanging bagay tungkol kay Ophir or Ophir ay siya lamang ang Ophir na nabanggit sa banal na kasulatan na mayroon pang maraming Shebas at Havilas. Kaya sa tuwing makikita mo ang mga pangalang iyon ay dapat mong itanong, alin? Ngunit sa Ophir ay mayroon lamang isa at kapag nabanggit ang mga kapatid na iyon kay Ophir, alam natin kung saan pamilya ang tinutukoy nila. Sa paligid ng 1000 BC, si Haring Solomon ay nagtayo ng isang bagong daungan at hukbong dagat sa Dagat na Pula na pumunta sa 3 mga lupaing ito partikular, at ang Biblia ay nagbibigay ng mga mapagkukunan kung saan ang kanyang hukbong dagat ay nagbalik. Una ay ginto at pilak, at kilala na natin ang Ophir Philippines ay nagmimina mula noong 1000 BC at pangunahin sa ginto sa kasaysayan. Marami ang itinapon nito, ngunit ang ivory ay naging sagana sa Pilipinas noong nakaraan pa ang kasaysayan, at ang buto ng rhino mula pa noong sinaunang panahon ay manatagpuan, pati na rin ang pagkakaroon ng elepante na binanggit ni Pigafetta, na naglakbay kasama si Magellan, nakipagkalakalan man sa mga kapitbahay o katutubo, alinmang paraan sagana ang garing sa Pilipinas. Ang salitang Hebro para sa apes sa talatang ito ay talagang isang sanggunian na maliit na unggoy, na hindi ang malaking unggoy na maari mong isipin na halos imposibleng hawakan doon. Ang edad at ang pinakamaliit na primata na or primate sa lupa ay matatagpuan doon bilang ang tarsier ng Tarsis, na ang pangalan ay tila hindi nagkataon. Ang Palawan peacock ay katutubo din sa binanggit ng Pilipinas at Pigafetta na malaki sila noong 1500s din. Tapos, meron ng kahoy na almog na tila walang nakakaalam kung ano ito, at binalikan ni Solomon ang lupain ng paglikha kung saan itinayo ni Noe ang arka, at malamang na ang parehong pulang sandalwood na ginamit niya ay ginamit sa templo. Para sa di maliwanag na dahilan ay muli ito ay may kaugnayan sa reyna ng Sheba kung saan ikinonekta natin. Kaya 7 para sa 7 ang Pilipinas sa listahan ng mapagkukunan. Wala ni isang mawawala, at ang iba pang mga lupain na gumagawa ng gayong mga pag-aangkin ay hindi makakagawa ng lahat ng 6 na mapagkukunan. At hindi rin sila umaangkop sa natitirang pamantayang ito gaya ng Pilipinas lamang. Gaya ng sinasabi naming ito, kaso
Nakakagulat talaga. Ngunit nang dumating din ang reyna ng Sheba, ay nagdala siya ng ginto mula sa kanyang lupain. Siya ay nagdala ng mga mamahaling bato na dokumentado, hindi lamang sa Mindanao kundi maging sa mga diamante sa Borneo na may teritoryong tinatawag na Sabah, sa dating kaibigan ng reyna ng Sheba. Pilipinas bago pa man ang panahon ng modernong alitan. Ang mga ito, ang mga batang hiyas, gemstone, ay naidokumento din sa Pilipinas, Nina Pigafetta, De Morga at iba pa, kaya hindi alintana kung paano sila nakarating doon. Katutubo man o native o hindi, sila ay mayroon para ikalakal ng buong dagat si Solomon. At sa wakas ay nagdala si Sheba ng napakaraming tindahan ng mga pampalasa. Ang teksto ay gumagamit ng isang salita kung minsan ay binibigyang kahulugan bilang kamangyan or frankincense, isang mas bagong salitang Pranses, ngunit hindi mahalaga dahil ang Pilipinas ay may kamangyan, frankincense, na tinatawag ding kamangyan ng mahirap na tao, poor man's frankincense. Ang kamangyan ay hindi dahil sa mababang kalidad, ngunit dahil ito ay mas mura, bilang sa mga nagmamay-ari ay rabay at nag-iendorso ng kanilang mga sakahan na Ethiopia sa isang makitid na hindi biblical na paraan. Ang kwento ng Ophir ay magkasunod-sunod o kronolohikal na nag-alok ng sunod-sunod na mga kaganapan habang sila ay nagbubukas. Siya ay nagtayo ng bagong daungan at hukbong dagat sa dagat na pula. Pumunta sila sa Ophir at napansing walang iba pang mga hinto sa listahan ng unang paglalakbay na ito. Kumuha sila ng ginto at mga mapagkukunan at iyon ay kung saan tayo ay nasa kwento sa katapusan ng Unang Hari Kabanata 9 o 1 Kings chapter 9. Inilalarawan ito ng Biblia bilang isang 3 taong patungo at pabalik na paglalakbay sa silangan sa kabila ng Arabian Sea, Indian Ocean hanggang sa maraming isla. Napansin mong wala sa mga yon ang magkasya sa Saudi Arabia o Africa o India, at pinatunayan namin na maraming paraan. At pagkatapos, sa gitna ng kwento ng hukbong dagat ni Solomon, pagkarating nila sa Ophir at kumuha ng ginto. Pagkatapos ay ang reyna ng Sheba mula sa kapatid ni Ophir. Pakinggan ang karunungan ni Solomon sa kanyang sariling lupain na sinasabi nito, at siya ay dumating din eksaktong oras habang nag-aalok ang hukbong dagat ni Solomon sa kanyang mga regalo na nagkakahalaga ng milyong-milyong dolyar ngayon, nakasabay ni Hiram, ang admiral ni Solomon. Dumating siya sa daungan ng dagat na pula kasama si Hiram, pero may problema siya. Kailangan na niyang kunin ang kanyang piling kasamahan or entourage sa halagang 1,300 pounds ng ginto. Napakaraming saganang pabango na hindi pa nakita sa Israel hanggang sa araw na yon, at mga alahas mula roon hanggang 319 kilometro o 200 milya sa hilaga hanggang Jerusalem, na nangangailangan at nangungupahan ng mga kamelyo, at naglalakbay siya sa disyerto upang makarating doon. Ngunit wala sa siping ito na kinikilala siya sa maling Sheba mula sa Kash o
Ethiopia bilang siya ay mula sa kapatid ng Ophir, hindi Cush, na may anumang kahilingan para sa mga kamelyong iyon na mula sa kanyang lupain. Ang reyna o ang kanyang lupain ay malamang na ang pinakamayaman sa mundo noong mga araw na iyon. Hanggang malampasan ito ng mga kayamanan ni Solomon, datapwat sa maikling panahon lamang. Muli, mula sa pagkakasunod-sunod na linya ay nagtatayo ng hukbong dagat si Solomon na papunta sa Ophir at kumuha ng ginto. Narinig ng reyna ng Sheba ang karunungan ni Solomon. Sa sariling lapain ng Ophir ay dumating sa Israel. At dumating sa Israel, pinipilit niya ang isa pang maling tawag doon ay ang Tarshish at kanluran dahil doon si Jonah. Namumuno pa. Ang pumanaw na ito ay nakakalimutan sa panahong yon sa kasaysayan. Ang daungan sa Eziogeber na nawasak sa dagat na pula. Kasama ang mga barko doon, kaya't hindi na nakarating si Jehoshaphat sa Ophir, Tarsis para sa mga mapagkukunan habang sinusubukan niyang ulitin ang paglalakbay ni Solomon. Nangyari yon bago ang panahon ni Jonas at yon ang dahilan kung bakit nakahanap si Jonas ng barko patungong Tarsis sa dagat Mediteraneo sa Joppa. Siya ay tumatakbo mula kay Diyos Yahweh or Yahweh God hanggang sa abot ng kanyang makakaya. Hindi niya hinahanap ang pinakamabisang rota, kundi ang pinakamahaba. Kaya ang barkong papuntang Tarshish ay kailangang tumungo sa kanluran. Ngunit ang dulong paglalakbay ng dapat sa silangan dahil dapat itong tumugma ang ibang mga sipi na nagsasabing ang Tarshish ay isang 3 taong round trip na paglalakbay sa silangan. At ito ay ginagawan din ng sipi kung talagang babasahin ito. Si Jonas ay itinapon mula sa barko at nilamon ng balyena o malalaking isda. Ang ilang uri sa loob ng 3 araw. Gayunpaman, tila nagkakaligtaan ang mga scholar ang bahagi kung saan siya iniluwa sa pampang at naglakbay sa Nineveh ng 3 araw pa. Kung ano man ang ginawa ni Jonah ay makitid kung saan siya binaba dahil isa hindi nakakarating sa Nineveh mula sa Mediterranean sa unang direksyon sa mga araw na iyon na may kahulugan na 14 na araw, hindi 3. Siya ay malinaw na ibinagsak sa Persian Gulf at kinuha ang Tigris River north para sa isang 3 araw na paglalakbay. Sa halos tama lang. Kaya pinatunayan ni Jonas ang landas patungo sa Tarsis na tinutumbasan sa parehong rehiyon ng Ophir at ang Sheba ay silangan hindi kanluran. At tulad ng reyna ng Sheba, narinig ng mga pantas mula sa anghel na nagpakita sa langit sa kanilang sariling lupain. Dumating sila upang sambahin ang Mesiyas na may mga handog na pinakadakilang halaga. Nag-alok sila ng kanilang mga regalo at sila ay lumisan din. Ano ang sinasabi nito sa mga taong di umano ay nagdala ng mensahe ni Jesus sa Pilipinas? Haharapin natin yan. Ngunit ang hindi kapani-paniwalang masaganang patunay ay ang Pilipinas ay hindi espekulasyon o hinulaan lamang upang maging Ophir sa kasaysayan.
Ito ay naitala bilang tinawag ng maraming beses. Ang debate ay sa talaan din at ito ay nabigo noon at nabigo rin ngayon. Noong 1609, sumulat si Antonio de Morgan. Nagtataglay na sila, ang pinag-uusapan Pilipinas, ng mga hiyas at gintong ingot na ipinasa mula pa noong unang panahon at minana sa kanilang mga ninuno. Ito ay malaki sapagkat siya ay mahirap at kawawa na walang mga tanikala na ginto, kalumbigas at hikaw. Hindi ba ito tunog ng lupain ng Ophir or Ophir, Sheba at Tarsis? Sinasabi sa atin ng kasaysayan na ito ay inalalarawan sa Boxer Codex na napatunayan na may arkeolohiya sa Surigao treasure. Nahanap kamakailan lamang ng at nakadisplay sa Ayala Museum ng Makati ang mga ito mismo, ang mga piraso na inilarawan noong 1595. Maraming mga akda ay hindi lamang nagmumungkahi ng isang teorya na ang lupaing ito ay Ophir. Ngunit sinasabing ito ay totoo at kahit ang mga katutubo ay tinawag itong Ophir at Tarsis at Sheba noon at ang Cebu ngayon. Isang direktang Hebrong pagkakaiba ng ang salitang Sheba kasama ang Saba. Ang pinagtatalunang teritoryo ay pag-aari ng Sheba, ang pangalan sa Hebrew, kung saan walang nakakaalam kung saan ang pinanggalingan nito, pero alam namin. Ito ay isang listahan ng ilan lamang sa mga mapagkakatiwalaang saksi sa kasaysayan na dinikomento. Ito ngayon, ngunit gayon din ang mga kalapit na bansa ng India at China. Kahit sa kasaysayan ng Griego, ang mga Malay at ang mga Muslim ay pawang itinala ang Pilipinas bilang ang lupain ng ginto. Mga pulo o mga isla ng ginto, mga bundok ng ginto at marami pang iba. Lahat dating alam na ito ang pinakamayamang lupain sa lupa. At ito ang nakakaakit na sa mga Heswita na lumapit at lumapastangan at ninakawan ng ginto ang mga yaman na hanggang ngayon nagpapatuloy pa rin, ngunit hindi nagtagal dahil ang Ophir ay hindi isang third world country at hindi mapapabayaan sa gayong mga pamantayan. Sinabi ng Mesiyas na ang reyna ng Timog ay babangon sa paghuhukom kasama ng mga henerasyong ito at nakikita na natin ang mga palatandaan nito. Kilala pa rin ang Cebu bilang reyna ng Timog ngayon at ang pangalan nito ay hango talaga sa Sheba. Sinabi ni Isaias na ang mga isla ay maghihintay sa akin. At ang mga barko ng Tarsis ay magdadala ng mga anak na lalaki at babae ng Israel mula sa malayo. Hindi ito nangyari at hindi na muling naganap ang pagtitipon ng nawalang tribo ng Israel at haharapin natin yon sa susunod na serye. Mula sa kaduluduluhan ng lupa, iniisip ng ilan na ang seryeng ito ay tungkol sa ginto, ngunit wala kaming pakialam tungkol sa ginto, kundi tungkol ito sa pagpapanumbalik ng kasaysayan at propesiya ng pinakamahalagang lupain sa mundo at mga taong karapat-dapat. Kahit sa mga nagdaang panahon, ang Pilipinas ay isa sa may pinakamabilis
na paglaki o pag-unlad ng ekonomiya sa mundo. Mga ekonomiya at ng mga bagong pagtuklas ng mapagkukunan. Narito ang ilan. Mas marami pang ginto at pilak ang natagpuan. Natagpuan din ang malalim na mga patlang ng langis ng tubig. Mahigit 3.9 trillion na tukoy na cubic feet ng natural gas. Ang pinakamalaking reserbang palladium sa mundo. Kahit na platinum. Ngunit ang mga ito ay pisikal na mapagkukunan. Ang pinakamahalagang nahanap ay ang muling matuklasan ng isang tao, ang mayaman at ang mahalagang kasaysayan nito at ibinalik ang layunin ng propesiya at ito ay kasalukuyan ng nagaganap. Habang ang Pilipinas at ang mundo ay nagsisimulang malaman na ang modernong Pilipinas ay Ophir, lupain ng ginto ni Solomon at mga mapagkukunang ginamit sa pagtatayo ng templo, ang lupain ng reyna ng Sheba, ang pinakamayamang babae sa buong kasaysayan. Si Tarsis, ang marino na anak ni Javan, ay katumbas ng parehong rehiyon at mga mapagkukunan ng Ophir at Sheba, ang lupain ng Hardin ng Eden at paglikha. Ang Elda ay nakita din sa mga karaniwang pangalan tulad ng Imelda, ngayon at Havila, ang lupain ni na Adan at Eva at ng kanilang mga salinlahi hanggang sa panahon ng pagbaha, at lahat ng mga pangalang ito ay hindi lamang dokumentado at natagpuan mula sa Biblia. Ngunit, sumasang-ayon din ang kasaysayan. Ang lupaing ito ay mahalaga bago ang baha. Di katagalan, pagkatapos ng baha, sa mga araw ni Solomon, sa mga araw ni Jonas, sa mga araw ng Mesiyas, maging sa pagdating ng mga Espanyol na nagtala ng hindi kapani-paniwalang yaman na hinati sa lahat ng may mamamayan at barko na kasing laki ng mga barkong Espanyol, at higit sa lahat, ito ay para sa katuparan ng propesiya sa mga darating na araw, at ito ay tumataas kahit ngayon. Ito ay lubhang pinaikli dahil tumagal ito ng humigit kumulang 20 video upang patunayan ang lahat ng ito. At higit pa ang napakalaking ebidensya at makikita mong hindi kami nag-iisip. Pinatutunayan namin ang kasong ito at sa loob ng mahigit 1 taon at kalahati mula nang ihayag sa publiko ang paghahanap na ito. Walang nagpasabog o naglabas dito. Okay lang na ipasok na ito ng may pag-aalinlangan, gaya ng ginawa natin. Hinahamon ka naming manood, subukan. Kahit subukan na patunayan itong mali, at kung sumasang-ayon ka, ilapat ang bagong nahanap na kaalaman na hindi naman talaga kailanman di bago, at maraming makakapagpatunay na sa kasalukuyan ay patuloy kaming naghahanap sa panunumbalik ng isang sinaunang katotohanan na alam ng marami hanggang sa 1800s, kahit na ang mga tulad ni Columbus ay ganap na nakilala ang modernong Pilipinas bilang sinaunang Ophir, Tarsis at ang halamanan ng Eden, at mayroong higit na 2 mga saksi upang itatag ito bilang katotohanan. Para sa buong posisyon kung saan pinatunayan nga namin ito, at walang sino man ang makapagsisinungaling dito na 7 taon na ngayon, panoorin ang Solomon's Gold series sa English o Tagalog at basahin ang aming aklat na The Search for King Solomon's Treasure, libre sa ebook
sa offerinstitute.com. Pagpalain nawa ni Yahweh God ang iyong paglalakbay.